arte. Namaskar, India. Guys, na-miss niyo ba ako? Na-miss niyo yung voice over ko? Sama kayo guys sa pagpunta namin sa pangmayaman na hospital dito sa probinsya namin sa Ranchi, Jharkhand, India. Charis, shout out kay Yin. Nakita ko kasi yung vlog niya guys sa pangmayaman daw na hospital dito sa India. Tapos nga marami na naman tumalak-talak katulad ng mga tumatalak sa vlog ko. Pero yeah guys, eto naman, makikita nyo naman kung ano itsura dito sa probinsya namin. Kung si Yin nasa city, ako naman nasa probinsya dito sa India. Nasa part nga ako ng India guys na tinatawag nila na forest area pa. Kasi nga, or jungle area ng India, ang Jharkhand. Kaya most of the time, makikita nyo yung bahay namin or yung mga pinupuntahan namin, very probinsya pa talaga. Dito guys, ang mga tao talagang halong-halo pa. Merong sobrang traditional, merong medyo modern lang, pero hindi pa rin ganun ka-modern katulad sa mga syudad dito sa India. Ito yung parte ng India na pagdating ng alas 8, alas 9 ng gabi, bawal ka nang lumabas dahil delikado na talaga. At dito din yung part guys na kung saan makita ka nga talaga ng mga mekos-mekos na. Pero, mas marami talaga guys yung malinis na. Kasi nga, alam nyo na, parang Pilipinas lang naman yan. At ngayon nga guys, pupunta kami dito sa hospital nito, sa Paras Health, something ganyan. Dito nga kami nagpapa-check up na dahil mas malapit to sa bahay namin. Mga 20 minutes away. Dati kasi, dun ako sa may Apollo Medical. Pero malayo sa amin yun, mga 1 hour ang layo ng biyahe namin. Kaya dito na kami nagpupunta. Hi guys! We're going to a dermatologist today for Adu dahil hindi ko na makontrol ang kanyang skin asthma. Sobrang hirap na. At na lang siya, umiinom na lang siya guys ng antihistamine para hindi siya magkamot. Yun lang yung nagagawa ko, pero yung hindi siya naalis talaga. Kailangan niya nung gamot. May gamot to pang skin asthma. Kailangan niya yun. Hindi na umuubra yung Dermexia kasi kailangan na yung gamot kasi medyo malala na siya. Yung Dermexia para maiwasan siya. Alam niyo kung anong nangyari. Kasi 1 week ko siyang pinabayaan mag-swimming sa bathtub niya. Syempre, ayoko naman alisin yung pagkabata niya guys. Kaya kahit bawal sa kanya mag-swimming, pinag-swimming ko siya. Tapos, ang nangyari pa guys, naubusan siya nung Aveeno na sabon niya, tsaka yung Aveeno na lotion niya, yung Dermex. Nga, alam niyo naman, nasa province side kami ng India. So, kailangan sa online ko siya o-orderin. Ang tagal dumating nung mga 1 week siyang walang lotion, tsaka nag-Johnson siya na na pangligo. Kaya ayan, ang tindi. Papakita ko sa inyo yung picture mamaya. At ito nga guys yung picture. Uunahan ko na kayo guys, ito ay hindi foot and mouth disease. At na-confirm na nga ng doktor niya. Nagkakaganyan talaga si Adu guys once na sobrang dry na ng skin niya. Tapos, kasi siya super sensitive yung skin niya, guys. Tapos, natitrigger yan ng maraming bagay pagka natagalan siyang maligo, ganyan, or nagsiswimming. Bawal nga siya mag-swimming, guys. Pero ang hilig niya kasi mag-swimming. Kaya minsan pinapabayaan ko siya. Tapos, ayun nga, pagka nakapagsabon siya ng mabango, bawal siya magsabon ng mabango, guys. Kailangan yung sobrang mild na mild lang. Tapos, yung Dermexia nga, kailangan yung lotion niya. Hindi pwedeng hindi Dermexia, guys. Kasi, hindi tumatalab sa kanya. Kaya, magkaiba sila ng lotion ni Afi. Si Afi, yung normal na Aveeno lang kasi medyo mura lang yun guys. Tapos yung Dermexia, para kay Adu kasi mahal-mahal siya. Tapos, tumalala yung skin asthma niya ng ganitong katindi guys. Every time na makakagat ng insekto, di ba dry na yung skin niya, tapos makakagat ng insekto or magapangan siya ng insekto, ayun na natitrigger na yung katikati niya guys. Alam niyo naman, di ba binablog ko tag-ulan dito sa India. Kaya, ayun, ang daming insekto. Pinakita ko sa inyo, daming gamo-gamo. Wait lang, bibigyan ko kayo ng video. Ayan nga guys, nakita nyo, sobrang daming gamo-gamo. Malalaki pa yan guys, tas punong-puno yung labas ng bahay namin. Bawal kami magbukas ng bintana dahil papasok yan. Kahit yan lang ang makakagapang kay Aldo guys, ay magti-trigger ng katikati niya kahit hindi siya kagatin. Aware naman ako guys na may skin asthma si Aldo, kaya iniingat-ingatan ko lang. Then kaya lang nga natagalan yung pag-order sa online. Tapos itong lumala na siya guys, pinapainom lang namin siya ng antihistamine para hindi siya magkamot-kamot tsaka makatulog siya kasi sobrang kati talaga niyan guys. Tapos, meron din siyang ointment guys. Parehas lang nang nireseta sa kanya ngayon sa Pilipinas. Yun yung binigay ng derma niya sa Pinas. Kaya lang guys, naubusan kami nun dahil si Adu pag nangangati siya, gusto niya lagi papahidan ko. Kaya naubos niya na yun. At ito nga guys,
yung normal tinimbang si Adu, as of now 17.8 ata yung timbang niya guys. Ang bigat niya pa din, pero nabawasan na yan siya. Dati nag 18 kg yan guys. Kaya dinayet ng dinayet. Tapos ito na nga guys, ito yung derma namin. Sabi 10:20 daw yung appointment namin. 11 pa pala dadating yung doktor. Tapos nga guys, si Adu takbo ng takbo dito sa ospital. Alam niyo naman, bawal na siya mag-screen time sa cellphone, 'di ba? Pero wala kaming choice kasi alam niyo na, nakakatakot magtakbo-takbo sa ospital, 'di ba? Kung ano-ano hawakan niya, tapos may mga sakit, 'di ba? Kaya hindi na namin, sabi ko, mag-cellphone ka na nga lang. Kaya lang kami, tawag dito, nagsisi kami sa huli dahil na-activate na naman yung hyperactiveness niya dahil dun sa pagse-cellphone niya. Nagiiyak na naman siya. At ayun nga guys, nagantay kami ng ilang minuto at 11:10 or 11:15 sumalang na kami. Tapos mabilis lang guys, at na-confirm nga namin finally na yun yung skin asthma niya guys, na na-trigger nga lang nung mga insekto dito sa bahay namin. Wala kahit may screen kami sa bintana guys, nakakapasok pa rin talaga sila. Yun lang, yung mga ahas, di nakakapasok. Tapos ito, binigyan nga kami ng gamot. Same lang to dun sa gamot niya sa Pinas guys. Anong tag dito? Iba lang yung brand. Tapos ayan, bumili kami. Parang 400 plus lang yung gamot. Tapos yung binayaran namin, 850 for consultation. Actually, mas mura yon. Kasi guys, nung nasa Pilipinas kami, 1,000 ata binayad ko or 1,500 dun para sa derma niya. Tapos ito na nga yung iyakan time dahil kinuha na yung phone, na-activate na naman kanyang hyperactiveness. Kaya ayaw talaga namin bibigyan ng phone yan guys kasi siya, nagtotopak siya. Pero I think nagugutom din siya. Kaya sabi ko kay Adi, bumili siya ng juice at ng biscuit kasi na yun ni Adu Ano yung tawag dito? Dede time niya na guys, tapos matutulog na siya, inaantok na rin yan. At pagkatapos nga namin guys, pumunta ng hospital, kailangan namin daanan yung binili ko na naman sa online. Alam niyo naman guys, na dahil nga nasa gitna kami ng bukiran, ang mga online delivery sa amin ay nahihirapan mag-deliver. Kaya ginagawa namin guys, dinediretso namin yung pinapadeliver namin sa aming munting tindahan dito sa India. Or dun nga sa tatay ni Aditya. Kaya everyday na mag-online ako guys, alam niyo na naman na. Nag-online grocery na naman si Elena. At this time nga guys, sobrang laki ng parcel ko. Tignan nyo, nakikita nyo yung malaking box dyan. Yan yung in-order ko guys, na tables and chairs para kay Adu. Tignan nyo yung tatay ni Aditya, parang stress na siya kaka-order ko. Kasi hindi lang ito yung isang parcel guys. Napakadami kong dumating na parcel. Nai-stress nga ako at nai-stress din sila. Pero wala tayong magagawa guys. Ang iniisip ko naman kasi guys, sa next year siguro, basta pagkakasal lang kuya ni Adi kasi, gagawa na rin sila ng play area at study area para sa mga apo nila. So, nag-uumpisa lang ako mag-ipon ng gamit. Yun lang yung sinasabi ni Aditya lagi para hindi na sila nagagalit. Kasi sabi nila, punong-puno na yung kwarto nyo ng gamit ng bata. Pero guys, kung iisipin naman nila, ay pabor naman sa kanila yung mga pagbili ko. Kasi pag nagkaanak na yung kuya ni Adi, wala na siyang bibilin. Ang gaganda pa yung mga damit nila Adu, lahat ng gamit nila kompleto, both sa Pilipinas at both sa India. So sa Pilipinas, ang makikinabang nun si Tita Ina Vlog, yung kapatid ko. So dito sa India, ang makikinabang naman ay yung kuya ni Aditya or yung ate niya, hinihiram nila. Minsan-minsan okay lang. 'Di ba? So meron kaming gamit parehas kasi nga kami yung unang-unang nagkaanak sa both family namin. At pagkakuha namin ng parcel, syempre guys, binadaanan na ng mangga si Aditya. Ang pagmamahal niya sa mangga ay walang katulad talaga. Kaya ayan na nga guys, bumili na naman siya ng 7 kilong mangga. Ganyan siya kadami bumili ng mangga. Hinahayaan ko na nga lang guys dahil next week ay wala nang mangga dito dahil tapos na nga ang season ng mangga. At mag-abroad naman kami nila mami kaya okay na, pagbalik namin wala nang mangga, kaya okay na yan. At pagbalik nga namin guys, ay aburido na naman ang aking biyan ng babae dahil alam niyo na pagod na naman siya. So syempre, naglaba siya at hindi ko naman siya tinulungan, aburido siya, Charis. Guys, alam niyo hindi ako naglalaba dito dahil ayaw niya naman akong paglabahin dahil gusto niya siya lang gumagamit ng washing machine niya. At nai-stress din siya, kaya araw talaga ginawa ng Diyos ay naglalaba talaga siya. Ang kinakaaburido niya nga ngayong araw guys ay nai-stress na siya kung saan siya magsasampay dahil nga ulan ng ulan. Yun lang yun. Kaya mainit talaga yung ulo niya that time. Pero ako guys, dinaan ko na naman siya sa chika-chika. Hindi ko na sinabayan. Then sasabayan mo ba init ulo? Chika-chikahin na lang para gumaan-gaan yung ulo niya guys. Kasi ganyan din ako guys, kung sa pagdadamihan kami ng aburido at topak ng biyanan ko, mas madami akong tinopak. At syempre din ako guys, ay sinasamantala ko rin yung season ng mangga dito dahil sobrang sarap ng Indian mango guys. Alam niyo yung dilaw na mangga sa atin.
wala yung tamis dun sa Indian mango. Promise, talaga sobrang tamis ng mga mangga dito. Kaya sobrang addict nila sa mangga. At ayan nga guys, yung tuwa ko kay Ado dahil nakikipaglaro na siya dun sa bata. At yan nga yung sinasabi ko sa inyong dahilan kung bakit nahabuldo yung bayanan ko. Dahil naiingayan siya kay Ado, pinapatigil ka. Naaburid siya sa ingay ni Ado. Pero sabi namin ni Ado, yaw mo siya, naglalaro bata eh. Tapos ayun. Tapos guys, hindi ko nga muna in-unbox yung binili ko dahil mainit nga ang ulo ng biyanan ko. Naramdaman ko. Magaling kasi ako makiramdam guys eh. Kaya kumain muna kami dito sa baba. Sinabay na nga namin yung anak ni ate kumain. So, alam niyo naman guys, dito sa India ay hindi po pwede to guys. Yung sasabay namin siya kumain sa lamesa. Masama pag nakita ng mga kapitbahay kasi sabi ko nga sa inyo dito, medyo traditional pa sila kahit kami medyo open-minded na kami pamilya. Yung mga kapitbahay namin ay traditional pa sa kanila. So, pag nakita nga nila guys na kumakain kami sa lamesa at sa iisang pinggan kasama nung alam niyo yung letter C guys, yung hindi mo sila parehas ng estado sa buhay. Parang ganun guys. Bawal mo sila kasabay sa lamesa at kailangan iba yung kakainan nila. Parang ganun yung mga traditional ng kapitbahay namin. Pero guys, ba't ko gagawin yun? Pilipino ako. So pinabayaan ko lang siya kumain dyan. At dito nga guys, ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan, pag-araw. Kaya yung daanan namin ay pasira ng pasira. Tapos kumain na naman ng mangga si Ado. Tapos pag akyat ko, in-unbox ko na guys. Sinara ko lang yung pinto para hindi ako mapansin nila. Tapos ayan yung mga naman yung binili ko.